Sa retailing kasi ito, nabibenta natin ng 3 for 100 eh. Benta mo sa matanda, kakain na salad. Sa bata, alam ni Samgyupsal. So, ang ganda ng market niya. Okay. Iba-iba. But dinidiscourage ako. Ang ganda ng ginagawa nila pag nagawa ng tama. Yun lang pinakaano ko talaga. Okay, gusto ko yun, sir, ha? Maganda yung ginagawa Pag nagawa ng tama. pag nagawa ng tama. Lagi ko sinasabi, 30 up to 50 sa ganitong size. 30 to 50 ang pinaka-potential nakikita. Pag sold out, pwede mo kitain. Okay, just to be cleared. Okay, 30,000 to 50,000? Yes. 30 to 50,000. Okay, for this area. Ito yung greenhouse number 1 natin, sir. Pero dapat number 2 na to eh. Convert lang natin yung sa harapan ng nursery na. Okay. So dito, sir, meron tayong 1,480 na heads of lettuce. So nagtatanim tayo ng iba't ibang variety. Depende rin sa demand ng tao. Actually, lahat to, sabi ko nga, mahaba ang learning curve niya. Ito is parang nakita mo lang din sa mga client mo na ito para kay client na itong variety na to gusto nito para sa client na ganito. Okay. Okay, ito sa restaurant to, dito sa retailing naman. So iba-iba at makukuha mo yung tamang formula niya pag along the way na talaga. Anong klaseng mga lettuce ito, sir? Ito ang tinatawag namin dito is Olmeti. So Batavia to, pag sinabi natin Batavia, pakita ko lang. Yung pagka-curl niya, medyo medyo malalayo. At the same time, yung dahon niya makapal at saka mataas yung heat tolerance talaga. Okay. So matibay, kita niyo naman makapal. Yes, sir. Tapos dito ito yung medyo sensitive to romaine. Ito ititrim pa namin to, lilinisan. So para sa pecha, no? Ito naman ginagamit sa Caesar salad. Okay. Kung familiar kayo, yes, yung lalagyan lang ng croutons, tsaka parmesan. So yun, Caesar salad. Sarap yun. Yes, tapos meron tayo dito yung kadalasan ginagamit sa, actually sinasabi na Samgyupsal, okay. Yes. Pero ito pwede rin naman siya. Okay. So magkaiba yan? Magkaiba. Ito naman, tinatawag natin Lolyo Bionda. Pag ganun naman, kita nyo yung pagkakasinsin ng curl niya. So, considered siya na Lolyo Bionda talaga. Tapos, yung dahon niya medyo manipis. Yes. Pero kung akong tatanungin talaga, kasi hindi lang ganun siguro ka-familiar ang mga tao sa variety, nasanay sa ganito. Actually, pag tinignan natin to, mas attractive siya. Yes. Pero sa lasa talaga, the best to. Mas masarap to. Kasi may lutong siya, meron siyang konting sweetness. Yes. So, nagmamatch talaga sa kung pwede sa salad, pwede sa Samgyupsal. Para sa kalaman ng ating mga viewers, ano ba ang hydroponics? Hydroponics kasi comes from Latin word na hydro, which means water. Water? Tapos ponos, which means working. So water working. Ibig sabihin, kung ikukumpara natin siya sa traditional farming, traditional, gumagamit tayo ng soil. Yes. Tapos nagdidilig. So yung soil, nandun yung mga nutrients. Tapos yung hydration, kukunin natin sa tubig. Yes. Sa hydroponics, tinanggal na natin yun dahil pinagsama na natin lahat yan sa tubig. Kasi nga, tubig na, water working na eh. Okay. So, sir, nagpo-provide ka ng hydration gamit ang tubig. How about the nutrients? It seems na parang technique siya ng mga ka-video, using yung water-based nutrient solution na instead na soil ang gagamitin mo, water na, no? As we can see dito sa sa kanyang mga tanim, eto, yung mga roots ng mga niya is nakalabas. Ayan, so diskarte na rin yan, no? Para talagang ideal, sir, na kailangan bubutasan. Yes, sir. Explain ko lang din yung system. Dito kasi, sir, tinatawag natin to is, ang hydroponics, sir, maraming system yan. Merong aeroponics, lahat yun under sa hydroponics. Basta't yung tubig na ang nagpapagana. Yes. So, ang system na gamit ko dito is yung NFT or Nutrient Film Technique. Nutrient Film Technique. So, NFT. Okay. So, film, ibig sabihin, manipis. Okay. Pinapadaluyan lang natin sa ng tubig. Water. Yes. Okay. Kaya may butas siya. Para, kasi at the same time, yung medium na ginagamit natin, wala ng lupa. Okay, Sir Harold, pakita lang natin Sir videographer. Pakita lang natin kung gaano kadami yung water. Manipis lang siya, Hindi siya ganun kadami. Hindi nga nangalahati dito sa, anong tawag mo dito, sir? Ito tinatawag namin itong hydroponic pipe or downspout kasi ang talaga niya. Pero square siya. Parang alulod din eh. Alulod. Ayan, tingnan nyo mga ka-video, konti lang. Hindi siya ganun kataas. Bakit, sir? So, dito kasi yun, balik tayo. May butas siya. Ito kasi ang purpose nito,
unang-una para pumasok yung tubig at saka makalabas din yung ugat. Okay. So, hindi na tayo kasi nagdidilig dito eh. So, yung ginagamit nating medium is coco peat para siyang cotton yung texture niya. Yan, pakita natin. Pag ito nabasa sa ilalim, kahit manipis lang, magkakaroon ng capillary action. Okay. Ibig sabihin, iakit niya yung tubig. Yun ngayon ang magdidilig sa halaman. So, bakit hindi natin damihan, sir, para maganda? Malulunod. Paano naman yung nagdi-deep water? Yung tinatawag natin deep water, yun ang parang kabaligtaran niya. Ito nutrient film manipis. O yung deep water parang nasa pool nakababad. Yes. Paano naman yun, sir? Ba't hindi nalulunod? Kasi may mga oxygen, may mga aerator sila. Okay. Same time, pag nag-recirculate kasi ang tubig, nagkakaroon ng oxygen yung tubig. Yes, tama yan. So hindi nakita sa naked eye yun, mga oxygen molecules. Yes, sir. Sir Harold, no, pagkatanim mo sa ganitong yung mga seeds ng mga lettuce natin, Yes. it takes how many days bago ka mag-harvest? Okay, ang isang crop cycle talaga ng crop life ng lettuce is 40 to 45 days. So once na nag-sprout, doon ka na mag-start magbilang. Until 40 days, magiging ganito na itsura niya. Pero ito na ano pa to ya? 40 days. So mga 5 days pa. Actually, pwede na siyang i-harvest. Up to 45 days. 45 days. Ito Parang nagalaga ka rin ng manok, 45 days. Pero ito, lettuce. So, ang maganda dito, walang amoy. Yun lang, yes. Yun lang. At saka, yun nga, mabilis siya. Tapos, yung tao kasi, benta mo sa matanda, kakain ng salad. Sa bata, alam ni samgyupsal. So, ang ganda ng market niya. Okay. Iba-iba. Sir, ibig sabihin, sir, pagkatanim mo nito, basta continuous lang yung water nito, paano yung maintenance? Sa oras ng pagdilig kasi baka sabihin ang gasto sa tubig. Sa water, yes. At saka kuryente. So, ang tubig niyan, kung mapapansin niyo, may catch basin doon. Okay. Pabalik dito. Parang nandito siya. Yes. Ito yung tank ko. Okay. Pakita natin. Ko lang. Yun. So, gumamit tayo ng styro dito para yung lamig hindi mawala. Parang may aerator ka rin ba? Aerator Wala. ba? Ano ba yan? Wala. Pump yan, sir. Yun ang Pump. Okay. So, kaya ang styro, yung iba concrete pag malaki, kadalasan dapat ito one tank na lang eh. Kaya lang gumamit din kasi ako ng dito, computation, para hindi din tayo matalo sa kuryente. Yes. Pag nag one tank ka kasi, malaking pump ang gagamitin. Okay. So, malakas ang consumption. Gumamit tayo ng styro para malamig, para hindi din basta-basta nagdi-deflate yung oxygen. Once kasi nag-deplete ang oxygen, magkakaroon ng root rot or magba-brown. Ngayon, hindi pa naman brown yan eh. Ayun. So, okay pa. Okay pa. So, pag nagkaroon ng brown sa ugat yan, magiging slimy. Mamamatay ang halaman, siyempre. Sir, itong area ng greenhouse mo, anong sukat nito? So ito nasa 6 by 18, around 100 square meter din to. 100 square meters do. Around 100 square meter. Oo. Ano sir, property ninyo ito? Or Ito talaga ito. Gaya ng binalikan natin na kwento kanina, Lolo Ko's traditional farmer, sabi ko. Sa kanya lahat yan, sa may-ari niyan. ang tanim niya before is palay. So may isa kasing senaryo doon nung nasa hospital bago sa Siyempre, passion niya din yung ginagawa niya. May mga tanim siyang naiwan. So nando siya sa hospital. May tanim na naiwan dito, sabi, siyempre intindi niya, biniro ko, huwag mo intindihin yung palay mo lo, sabi ko, titignan ko yun, sabi ko ganyan. Doon siya bumitaw na sabi niya, huwag kang sabi niya, mag-i-inhinyero ka, yun yung term ihinyero. So hindi niya sabi mag-engineer ako, kumbaga doon niya kinumpara, sabi niya, mag-ihinyero ka, huwag kang magsasaka, sabi niya. So doon talaga sabi ko, ba't dinidiscourage ako, ang ganda ng ginagawa nila pag nagawa ng tama, yun lang pinakaano ko talaga. Okay, gusto ko yun sir Oo. Maganda yung ginagawa Pag nagawa ng tama. pag nagawa ng tama. So meaning, may mga iba tayong farmer na parang mali yung practice, tama ba? Let's say ganito, unang-una kailangan kalkulado mo yung abonong gagamitin. Sa mga ganun lang, konting at the same time, pag mababa presyo, kailangan mo gumawa din ng paraan. Hindi pwedeng pag may pumuntang middleman dyan, maniniwala ka sa sasabihin yan. Ibibigay mo ng produkto mo, kasi yun naman ang disadvantage kasi kapit sa patalim din sila eh. Kung makikita nyo farmer, pag hindi nila binenta yan, masisira yan. Wala naman tayong bilaran eh. Hindi naman lahat meron. Although mayroon pinamimigay yung government. Magandang program nila. Pero paano yung hindi naabot? So pag may pumuntang mapagsamantalang dyan, middleman, trader, sandali lang naman sabihin na medyo mabasa. Lahat ba ng farmer alam yung moisture content? Pero we're not saying na lahat ng trader ganun. Hindi po. Yun lang, pero meron talaga. Meron? Oo. Pinaka-pinupunto ko talaga dito is kung lack of knowledge sila,
strategy, mapagsasamantalahan talaga totoo, sila. mahihirapan din. Yes, oo. Talagang hindi mo, kumbaga bumabato ka ng hindi mo alam sinong tatamaan. Tama. Diba? Magpapatanim ka, minsan susugal ka pa kung uulan. Yes. Lahat ng farmer ganun. Yes, sir. Sir, meaning, sir, itong sa binabanggit mo, no, though we're talking about other crops, no, crops sa agriculture. Traditional farming kasi. In the hydroponics area, paano yung winnability nito? I mean, marketability. Yun. Kaya ako nabanggit yun kasi dito ko in-apply yung kabaligtaran nun. Okay, sige. So yun, naging sample lang natin yun. Share natin sa ating mga ka-video. Sinample lang natin yun na may trader na papasok. Although, minsan kasi pag ilo-logic mo talaga, kailangan nasa sistema din si trader. Okay. Kasi ang trabaho niyan talagang mag-ano ng service talaga. Sila maglilink. Sila talaga kukuha dito sa kasi hindi naman kaya lahat ikaw nang natatanim, ikaw pa magpadala. Yes. Yun naman ang in-apply ko dito. Ako magtatanim, ako na rin sa logistics, sa delivery niya. At saka at the same time, i-cut natin si trader. I-cut natin kasi para ma-maximize natin yung pinaka-potential na kikitain natin. Itong mga crops natin, meron tayong mga nakuha ng restaurant. Actually, isa pa lang na resto to, tinukulang tayo. Wow! Isang restaurant pa lang ito? Dati, akala ko ang sarap manap ng maraming client. Pero pag pala yan, sabay-sabay din nag-chat. Mabibigla ka na, hindi mo kaya. Kasi, imagine kung 20 kilos or ang demand talaga is 50 to 80 kilos a week. A week? Ang isang hilera ko is napoproduce lang 20 to 30 kilos. Wait. Okay. Itong greenhouse na to, ilan ang napoproduce mong kilo per week? Okay. Dito kasi, planning to expand talaga kami. Kasi iba-iba ang nakaano dito, kinikater ko dito na client. Sabi ko nga si Romaine, kung kaya sana puro Romaine na lahat to. Kasi sa Romaine talaga, kukulangin na to. Okay. Pero paano naman si mga retailer? So kailangan ko rin sila ma-serve ng ito naman yung para sa kanila. So kaya pinaghahalo-halo. So may retailer at ka pa rin, wholesaler na kumukuha dito. Kasi malaki din ng profit margin niya sa retailing. At the same time, client mo sila. Yes. So, paano kung dumating yung panahon na makilala nila yung style ng pagmamarket mo? Yes. The advantage sa'yo kung per cup mo siya nabebenta. Yes. Sa retailing kasi ito, nabebenta natin ng 3 for 100 Okay. Okay, sige, ipakikita natin. Alright, okay. Laki nito Oh, sir, medyo pinahold na natin yan. Dapat harvest na to Good for harvest good for na to, harvest sir. na yan. So ito, sir, nabibenta mo ito, sir, ng 3 for 100. 100. Okay, laki so, pag pinar kilo natin siya, mababawasan ng 50% yung kikitain natin. Malaki yung mawawala, pero malaki din yung pagod na mawawala. Kasi isang harvest ka na lang, isang bagsak. Okay. So sa retailing, medyo may labor lang siya. Pero at least mas malaki naman ang return. At saka yun ang pinaka-discarte mo sa hindi ka pa sobrang commercial eh. Yes. So nandun ka pa talaga sa side na kailangan mo i-cater lahat. So kinuha natin yan. So kung 3, 4, 100 yan lahat, makukuha ba natin yung actual na presyuhan nun? Kung sakali, meron ka bang nun? Kasi sabi ko na lang, lagay na lang natin sa 1,000 pieces. 1,000. Okay. Okay. Lagi ko sinasabi 30 up to 50 sa ganitong size. 30 to 50 ang pinaka-potential nakikita. Pag sold out, pwede mo Okay, kinain. just to be clear. Okay, 30,000 to 50,000? Yes. 30 to 50,000. Okay, for this area. So, hindi ano yung sukat natin dito? Yung pinaka-may tanim, 6x18. 6x18 na area. Okay. Around 100 square meter din. 100 square around 100 square meters. Potential income niya is nasa 30 to 50,000 per harvest. Per harvest. Per 45 days. Yes. Okay, pero magkano puhunan nun? We can earn up to 30,000 to 50,000 in just 45 days. Again, hindi naman po ganun kadali kitain yun. Dumaan sa madaming trial and error. So halos lahat ito, sir, it's a fruit of your experimentation. Yes, masasabi kasi trial and error talaga eh. Gawin yung mga bagay na hindi mo ginagawa para sa mga bagay na gusto mong magawa. Wow, gusto natin yan. Yes.